Magandang hapon mga kapatid, ako po si Brian Basa. We are coming to you live from Santa Ana, Cagayan. Pasensya na po at hindi nyo ako marinig kanina sa One Balita Pilipinas sa 1PH. So ako mismo ngayon na magpapakita sa inyo ng itsura ng Super Bagyong Leon. Sa mga oras na ito, let me flip the lens for you. Ito ngayon ang itsura niya, tanghali o hapon pero napakalakas ng ulan. Pahilis yung buhos, hindi nyo makita masyado sa cellphone pero kami, nakikita ko ngayon is pahilis ang buhos ng ulan dahil sinasabayan ito ng malakas na hampas ng hangin. Maaari hindi nyo naririnig din sa Facebook Live pero dito rinig na rinig namin yung hindi lang siya pagpito kundi pag-ugong ng hangin. At ayan sa oras na ito, binibira kami ng hangin. Ganyan ho kalakas ang impact ng Super Bagyong Leon. Tulad nga ho ng nabanggit kanina ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa bayang ito dahil nga sa tindi ng bagyo at sa lapit nito sa bayang ito. Papakita lang ulit natin. Makikita ninyo walang masyadong tao sa labas, no? Ilang sasakyan lang ang nasa labas. Kanina may nakikita tayong mga pampublikong transportasyon. Sila yung mga matatapang na sinusuong ang napakasungit na panahon. Kailangan maingat kayo pag nasa labas. Kung nandito kayo sa Santa Ana, Cagayan, kasi kung hindi kayo maingat sa inyong pagtapak sa lupa, baka tangayin kayo ng hangin kasi on and off yung hampas ng hangin. Kaya mararamdaman nyo rin yun sa buhos ng ulan. Kaya talagang ang lakas ng angge sa amin. No? Sa ganitong klaseng environment, sa ganitong setup, talagang medyo mahihirapan yung signal kaya which probably explains kung bakit hindi tayo nakapag-live report kanina sa One Balita Pilipinas. Ganito ka-gloomy ang panahon. Hindi na siya gloomy, masungit ang panahon, ano? Hindi ko alam kung mahihirapang mag-zoom yung ating camera. Ako, hirap na. Okay. Ay, ito na lang, ayan. Makikita niyo yung mga puno. Ayan. Okay, medyo kailangan mag-ingat tayo kasi yung yero, dito tayo nakastay kasi sa isang tinahan sa Barangay Sentro 2. Medyo tinatangay tayo ng hangin. Pag medyo lumakas-lakas pa to, baka tangay na tong yerong ito. Tapos, yung mga... Oh my goodness. Yung nakikita niyo yung mga punong yan? Ayan, napakalakas na itong kanilang it's swaying violently dahil sa lakas ng hangin. At kita nyo rin ito, ayan, yung mga signage na yan. O yan, sumasayaw. Na hindi naman dapat. Kasi they're posing a risk sa mga taong dumaraan. Kaya mabuti na lang at walang tao sa labas. At parang may naririnig tayong parang nahuhulog pa nga. O ayan, it's swaying violently. I'm not sure if I could zoom it. Okay, we're having... Ayan, okay. There we go. Hindi mo natin nakikita ang hangin pero nakikita natin yung impact nun sa mga structure tulad nito. Yan, man-made structure yan. Swaying violently. Natural. Yung mga puno, swaying violently also. We're seeing a few vehicles. Ayan, but not a lot. Okay? Mapapansin nyo rin, sarado ang mga establishmento. Ang mga tindahan, sarado. Okay? Iilan lang, yung mga maliliit, nakabukas. Kasi syempre, baka yung iba kailangan ng mga last minute supply runs. So, may mga ilangan nagmagandang loob na residente at nagbukas pa rin ng kanilang mga tindahan tulad ng nasa tapat. Ayan, bukas ang kanilang mga tindahan pero the rest, sarado. Tapos, itong iniistayan natin, kung nasa tayo ngayon, this morning, nakikita ba yung, may nakita tayo tanong, nakikita ba yung hangin? Hindi po nakikita yung hangin, pero nakikita po yung impact ng hangin. Yung po yung sabi ko kanina, nakikita po yung impact ng hangin sa mga structures. So, ipapakita ko lang po ulit. Ganyan po kalakas yung hangin. Okay? You don't see man-made structures swaying like that on a normal day. Okay? Pero yan, ganyan ho ang epekto ngayon ng Super Bagyong Leon.
Napakalakas po ng ulan. Umaangki po. Ang hangin, swaying. It's grabe ho yung hampas. No? Itong mga eksenang ito, real time nyo pong nakikita, iyan po ang itsura ng Super Bagyong Leon sa mga oras na ito. Nakataas po signal number 3 sa bayan ng Santa Ana at sa eastern portion ng Babuyan Islands. That is according to Pagasa's latest advisory. Tapos signal number 2 naman sa rest of mainland Cagayan. Sa mga nagsasabi po, ingat po kayo dyan mga kababayan. So, ayan po, meron tayong mga residente na naririnig yung ating Facebook Live. Ingat daw po kayo. Magdasal po tayo. Saan po ang location nyo? Tayo po ngayon nasa Barangay Sentro 2 sa bayan ng Santa Ana. Ito po yung kailang commercial center. Sarado po yung ibang mga tinda. I think parang ano to yung parang pamilihang bayan ba? Oo. Tapos sarado yung ibang mga establishmento. Kita niyo yung mga metal na roll-up doors. Ayan sarado. Pero may iilang bukas. Again, kasi may mga residente tayong baka nangangailangan ng mga last minute na supply runs. Baka kailangan lang bumili ng mga supply ng biglaan. Ayan, may mga nagmaganda loob na residente. Dito sa side na to, sa kabilang side, eto, ayan. Yan po ang itsura ngayon ng Super Bagyong Leon. Sa mga oras na ito, ayan, ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga matatapang na sumusuong sa masungit na panahon. May pampublikong transportasyon po pero iilan lamang. At pag tinignan nyo mabuti, halos walang sakay. No? Ayan, may mga motor. Pero kita nyo yung talagang fully clothed. Talagang balot na balot po sila. Para kahit pa paano, hindi sila sobrang maulanan. Although, right now, kahit ho kami ng aking team, nakasilong na ho kami sa ilalim ng bubong, pero natatamaan pa rin po kami ng ulan. Nahahagip pa rin po kami, kaya basang-basa na po kami rito. Ayan, may kita nyo, merong isang tricycle dyan. Ayan, so may mga pampubliko pa rin transportasyon, pero kakaunti lang talaga. Kasi ang advice ng local government, sa mga residente rito, hanggat maaari, wag na hong lalabas ng bahay dahil nga ganitong kalakas ang impact ng Super Bagyong Leon. Actually, if you go to the